Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Lawrence Domingo. Dapat nga magpapadraft nga ngayon. Ito pong si Domingo ngayong 2023 PBA draft. Kaso nga lang dineklara niya na hindi muna siya magpapadraft. So talagang hinog na ito pong player na ito mga brods from Alab, Pilipinas. Talagang iba ang suporta sa kanya dahil sobra na talaga kahinog. Ito pong si Lawrence Domingo mga kabrods. So bago tayo magpatuloy mga brods, this video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayong mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad ng FC Barcelona, La Liga at mga big companies like PSG mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods mga brods. So matagal ko na talagang ginagamit ito, kaya nga mga brods mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. Katunayan nga, pinag-aagawan na rin ito ng mga SMC Group. Talagang nakaabang na sila. Kaso nga lang nung sinabi niyang hindi siya magpapadraft, dito na nga sila nadismaya dahil ito pong si Domingo. Simula 2018 talagang 2019 isa nga ito sa mga top prospects na, pero 2023 na mga bros hindi pa rin nagpapadraft. Baka gusto niya talaga sa ibang bansa pero hindi naman natin alam ang kanyang plano mga kabrods. Pero syempre dapat dito rin siya sa PBA. Subukan naman niya dito mga kabrods, di ba? Isa nga sa mga nakaabang sa kanyang SMC management, lalo na ito pong San Miguel Beermen. Yes mga brods, ito po kasing SMB gusto rin nila na kumuha ng mga players dito po sa kanilang 3x3. So ito pong si Domingo, isa rin din ito sa mga one of the best player dito sa atin, dito sa 3x3, and yan din ang isa sa mga nilalaro din niya talaga. And ito pong si Domingo mga brods, isa nga po itong 6'5" shooting guard ng Alab, Pilipinas. Isa nga rin ito sa talagang mga napahanga dito si Coach Jimmy Alapag sa Alab. Kaya nga isa rin sa dahilan kung bakit nagkampiyon ito pong Alab Pilipinas dahil sa kanilang local import na katulad ni Lawrence Domingo. Yes mga brods, ito pong si Domingo kasi ala import na rin gumalaw ito. So ito nga ang plano. So kapag ito ay nailagay sa 3x3 ng SMB, so pwede na nila itong ma-draft next season. Hindi man ngayon mga kabrods, next season. And malay natin, di ba? Undrafted, ito pong si Lawrence Domingo, mangyayari dito, dapat siya ay nagpapadraft din talaga kung saan kasama siya sa listahan doon. Pero mga brods, alam naman natin ang mga plano ng SMC Group, talagang nakakagulat yan. Bigla-bigla na lang mag-a-appear yung mga players doon sa kanilang mga kupunan sa iba't ibang liga. Like ganito, 3x3. Ito pong si Domingo, kapag ito ay nakuha ng SMB sa 3x3, syempre alam naman natin ang next step niyan. 5v5 na mga brods. Kaya nga ito pong si Domingo, kung mapunta man ito sa SMB, malaking bagay rin ito. Lalong-lalo na, balak nga rin ng SMB na mag-trade dito sa iba't ibang kupunan. So why not? Ito pong si Domingo ang kanilang kunin, tapos gawin nilang trade asset yung player na gusto nilang ma-trade. Ito pong si Domingo isa po itong shooting forward talaga, and malaki ang maitutulong talaga nito sa SMB. Pero yung top prospect nga dapat ito Pero ikaw mga bro, sa lahat po ng mga SMB fans, Lawrence Domingo, babagay ba ito sa SMB? So kung sakali mang, syempre alam natin ang SMB, kaya nilang humugot ng mga players talaga from 5v5. So ikaw mga brods, komenta mo lang ang opinion mo dyan Isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo Sa kabilang balita naman natin mga brods, eto nga pong si Justin Brownlee ay yun nga, lumilinaw na ang kanyang pagbabalik dito sa PBA sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sa urine test kasi na sinabi ni Dean Quinito Henson, ang test kasi dito ni Justin Brownlee sa kanyang ihe mga kabrods, ay yun nga dahil nga sa gamot na nangyari sa kanyang bone spur. So ginamit niya yung drug
na ito pong marijuana na sinasabi nila na para nga mas gumaling yung injury ni Justin Brownlee. So imbis na gamitin ni Brownlee ito ng walang dahilan, mas napaganda pa dahil sa injury niya pala ito ginamit. Kaya nga imbis na 2 to 3 years na maban ito pong si Justin Brownlee, lumiit na lalo ang kanyang ban, mga kabrods, kung saan imbis na 2 to 3 years, magiging 1 to 2 months na lang if ever man na ito ay talagang ma-review na, mga kabrods, ng IATF. And dito rin sa sinabi ni Dadin Kinito Henson, 1 to 2 months talaga ang possible na maban din ito pong si Justin Brownlee. So talagang malaking pag-asa na talaga na makabalik ito sa atin sa Commissioner's Cup. Lalong-lalo na kapag 1 to 2 months, pwede rin naman ito pong Ginebra na wala silang import pansamantala. Siguro baka 3 to 5 games ang mamimiss dito ni Justin Brownlee, mga kabrods, after siguro ng elimination. Pero hindi naman natin alam kung 1 to 2 months ba ang magre-range dito. Pero mga brods, kung ako sa Barangay Ginebra San Miguel, kahit lumiit na ang tsansa na maging 2 taon ang ban years dito kay Justin Brownlee, kung ako ang management, syempre maghahanap na rin ako ng mga alternative import or replacement import sa 1 to 2 months na wala si Justin Brownlee. So syempre, kung makalat na rin sa mga social media ang Jordan Bell, Ronaldo Balkman at ibang imports na pwedeng maging replacement dito kay Justin Brownlee, pansamantala, hindi pansamantagal, mga kabrods, dahil si Brownlee babalik at babalik yan dito sa Barangay Ginebra San Miguel, dahil alam naman natin at napatunayan na rin na ito pong si Brownlee ay isang inosenteng player talaga. Mahal na mahal niya ang Pilipinas. Hindi ito basta-basta gagawa ng kahit anong karumal-dumal na drug sa kanyang katawan kung wala lang, di ba? Kaya ito pong si Brownlee ay isa talagang safe player kung saan lahat ng mga ginagawa nito, hard work nito, mga brods, talagang galing yan sa pawis, dugo na kanyang trinabaho. Kaya nga ito pong si Brownlee, kaya suportahan natin, mga kabrods, dahil ang Barangay Ginebra squad, Barangay Ginebra fans, talagang inaabangan ang pagbabalik ni Justin Brownlee. Iba talaga ang Brownlee effect. Maski Alab Pilipinas napakampiyon niya, maski Ginebra napakampiyon niya. And dito rin sa Asian Games sa Gilas Pilipinas, napakampiyon din niya from 60 plus years, mga kabrods. Nagkaroon na rin tayo ng gold sa basketball sports dito sa Asian Games. Kaya nga, ito pong in-check, talagang hindi sila maka-move on doon po sa pagkatalo nila sa Philippines, mga kabrods, dahil nga dito kay Justin Brownlee, dahil talagang napahanga sila. And yun nga, imbis na gawin nilang magandang marijuana effect yung kay Justin Brownlee dahil from injury, dapat naman yun mas ginawa nila pinalabas nila itong masama, mga kabrods, sa social media. Ikaw, mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, malapit ng pagbabalik ni Justin Brownlee, komento mo na ang opinion mo dyan, mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is our data, dahil let you know lang, I'm out.